Sa isang marangyang bulwagan na pinalamusya ng puti at ginto, kung saan ang bawat ilaw ay kumikislap na parang pangakong walang bahid, naroon ang isang babaeng nakangiti sa harap ng altar, si Isabella Marie Alonzo. 28 taong gulang si Isabella. Isang event stylist na kilala sa lungsod dahil sa husay niya sa paglikha ng mga perpektong sandali, mga kasalang parang hinugot sa pangarap. Ironya nga lang, dahil sa araw na iyon, ang kasal na inaayos ng kapalaran para sa kanya ang pinakamapanganib sa lahat. Ang lalaking nasa tabi niya, nakaitim na tuksedo, gwapo, maayos ang tindig, at hinahangaan ng marami, ay ang kanyang mapapangasawa, si Nathaniel Cruz. 32 taong gulang, isang negosyanteng mabilis umangat ang pangalan sa construction at logistics. Para sa mga bisita, si Nathaniel ang huwara ng isang perpektong lalaki, maalaga, tahimik at mapagbigay. Ngunit sa likod ng mga ngiting iyon, may lihim siyang itinago ng mas matagal pa kaysa sa relasyon nila ni Isabella. At may isa pang babaeng mahalaga sa kwentong ito, si Clara Alonzo, ang nakatatandang kapatid ni Isabella. Isang nurse, praktikal mag-isip at likas na mapagmasid. Siya ang palaging nagsasabing, makinig ka sa kutob mo, tuwing may hindi maipaliwanag na kaba si Isabella. Nagsimula ang lahat 6 na buwan bago ang kasal. Noong una, wala namang kakaiba. Masaya si Isabella. Minahal niya si Nathaniel sa paraang buo, walang alinlangan, walang tanong. Ngunit habang papalapit ang araw ng kasal, may maliliit na bagay na hindi niya maipaliwanag. Mga gabing bigla na lang siyang nahihilo matapos uminom ng alak na si Nathaniel mismo ang nagbukas. Mga umagang gigising siyang parang may mabigat na ulap sa ulo niya. At tuwing babanggitin niya ito, palaging may sagot si Nathaniel na kalmado, halos sobra sa pag-aalala. Pagod ka lang, sasabihin ito. Stress yan sa wedding prep. Magpahinga ka, ako na bahala. Hanggang isang gabi, habang nasa kusina sila, may napansin si Isabella. Nagbukas si Nathaniel ng isang bote ng wine. Habang abala ito sa pagsagot ng tawag, nakita ni Isabella, malinaw, kung paano may ibinuhos na maliit na likido ang lalaki mula sa isang dropper bago muling isinara ang bote. Hindi niya agad hinarap si Nathaniel. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagtanong. Ngumiti lang siya. At doon nagsimula ang tahimik niyang paghahanda. Bago pa tuluyang magpatuloy ang kwentong ito, kung ikaw ay nakikinig ngayon at naniniwala na minsan ang katahimikan ang pinakamapanganib na sandata, samahan mo kami. I-like mo ang kwentong ito kung naniniwala kang hindi lahat ng ngiti ay ligtas, ay share kung may kakilala kang kailangang magtiwala sa sariling kutob, at mag-subscribe dahil ang kwentong ito ay hindi lang tungkol sa isang kasal, kundi tungkol sa isang babaeng piniling magising bago pa siya tuluyang patahimikin. Tahimik na nagsimulang magmasid si Isabella. Hindi siya nagbago ng kilos. Mas lalo pa nga siyang naging mapagmahal sa paningin ni Nathaniel. Ngunit sa likod ng bawat yakap, may binibilang siyang segundo. Sa likod ng bawat halik, may iniipong ebidensya. Isang gabi, palihim niyang tinapon ang inumin na inihanda ni Nathaniel at pinalitan ng sarili niyang baso. Kinaumagahan, wala ang pagkahilo. Walang sakit ng ulo. Doon niya natiyak. May inihahalo siya. Hindi niya agad sinabi kay Clara. Gusto muna niyang maintindihan bakit. Kailan nagsimula? At hanggang saan ang plano? Hanggang sa dumating ang linggo ng kasal. Araw-araw, mas mapagmatsyag si Isabella. Napansin niyang mas madalas magtanong si Nathaniel tungkol sa prenup, sa insurance, sa mga dokumentong pinirmahan niya nang hindi masyadong binabasa noon. Standard lang yan, palaging sagot ni Nathaniel. Protection natin pareho. Sa araw ng kasal, bago siya lumabas sa bridal room, may inabot na tsampag ang wedding coordinator, direktang galing kay Nathaniel. Umiti si Isabella. Tahimik niyang kinuha ang baso at sa sandaling walang nakatingin, pinalitan niya ito ng kaparehong baso na nakatabi sa mesa. Walang nakapansin. Walang naghinala. At habang tumutugtog ang musika at nagsisimula ang seremonya, isang katotohanan ang malinaw sa isip ni Isabella. Hindi siya ang malalason sa araw na iyon. Habang nagpapatuloy ang seremonya, walang sinuman sa mga bisita ang nakahalata sa bagyong tahimik na namumuo sa likod ng mga ngiti. Ang mga mata ng lahat ay nakatuon kay Isabella at Nathaniel, ang perpektong magkasintahang tila hinirang ng tadhana. Ngunit sa loob ni Isabella, malinaw ang bawat detalye, bawat galaw, bawat segundo. Nang matapos ang mga panata at palakpakan, nagsimula ang reception.
Mas maliwanag ang mga ilaw, mas malakas ang tugtugan, at mas maraming baso ng alak ang umiikot sa bulwagan. Lumapit si Nathaniel kay Isabela, hawak ang champagne flute na kaparehong-kapareho ng nasa kamay niya. Para sa atin, sabi ni Nathaniel, nakangiti. Sa simula ng habang buhay. Nagtagpo ang mga baso. Tumunog ang kristal. Uminom si Nathaniel, isang mahabang lagok. Uminom din si Isabela, ngunit kaunti lang, sapat para magmukhang normal. Sa una, walang kakaiba. Nagpatuloy ang tawanan, sayawan at pagbati ng mga bisita. Ngunit makalipas ang ilang minuto, napansin ni Isabela ang pagbabago. Ang kilos ni Nathaniel ay naging mabagal. Ang noo nito ay biglang pinawisan. Ang mga mata niyang dati kontrolado ay naging ligaw, parang naghahanap ng balanse. Okay ka lang ba? Mahinahong tanong ni Isabela, hawak ang braso nito. Sagot ni Nathaniel, ngunit nanginginig ang boses. Parang nahihilo lang ako. Ilang hakbang pa, muntik na itong matisod. Napansin na rin ng ilan ang kakaiba. May bulungan. May nag-aalalang tingin. Si Clara, na mula pa sa umpisay nakabantay sa kapatid, ay biglang lumapit. Ano nang nangyayari? Bulong niya kay Isabela. Hintayin mo lang, sagot ni Isabela, kalmado pero matatag. Ilang sandali pa, biglang napaupo si Nathaniel sa isang silya. Hinahabol ang hininga. Nanginginig ang kamay. Doktor, sigaw ng isang bisita. Dinala siya ng staff sa isang tahimik na bahagi ng bulwagan. Dumating ang on-call medic ng venue. Habang sinusuri si Nathaniel, napatingin ito kay Isabela. May iniinom po ba siya? Maintenance? Gamot? Bago pa makasagot si Isabela, biglang nagsalita si Nathaniel, mahina, ngunit may halong takot. Isabela, anong ginawa mo? Doon na tuluyang nabasag ang katahimikan. Hindi sumigaw si Isabela. Hindi siya umiyak. Lumapit lang siya, tiningnan ang lalaking minsan niyang minahal, at sinabi sa boses na narinig ng lahat ng nasa paligid. Wala akong ginawa. Uminom ka lang ng inihanda mo. Nanlaki ang mata ni Nathaniel. Parang may unti-unting pumapasok sa isip niya. Sinubukan niyang magsalita, pero hindi na niya kayang buuin ang pangungusap. Ilang minuto pa, dumating ang ambulansya. Habang inilalabas si Nathaniel sa bulwagan, tuluyan ng kumalat ang bulungan. Ang kasal na akala ng lahat ay perpekto, biglang naging eksena ng tanong at pagkabigla. Sa ospital, isinailalim si Nathaniel sa pagsusuri. Lumabas ang resulta, may halong sedative ang alak na ininom niya, hindi sapat para pumatay, pero sapat para mawalan ng kontrol at malay sa loob ng ilang oras. At doon na pumasok ang pulis. May mga tanong. May mga dokumento. May mga boteng isinuri, ang wine bottle na ginamit bago ang kasal, may bakas ng kemikal. At sa apartment ni Nathaniel, natagpuan ang maliit na dropper at reseta na hindi nakapangalan kay Isabela. Unti-unting nabuo ang katotohanan. Plano ni Nathaniel na pahinain si Isabela, unti-unti, hanggang sa magmukhang may sakit, hindi matatag ang isip. May mga papeles na nakahanda na, power of attorney, insurance, at mga kontratang kapag napirmahan, maglilipat ng kontrol sa lahat ng ari-arian ni Isabela. Isang kasal na dapat sana isimula ng habang buhay, ginawa niyang daan para sa tahimik na pagnanakaw. Ngunit hindi niya inasahan ang isang bagay. Hindi niya inasahan na mas mauna ang kutob ng babaeng akala niya ikontrolado niya. Makalipas ang ilang linggo, isinampa ang kaso. Hindi natuloy ang kasal, hindi kailanman naging mag-asawa sina Isabela at Nathaniel. Ang mga imbitasyon, larawan, at alaala ng araw na iyon ay nanatiling paalala ng isang katotohanang muntik ng ikubli ng mga bulaklak at ilaw. Isang hapon, nakaupo si Isabela sa maliit na cafe kasama si Clara. Tahimik, payapa. Natakot ka ba? Tanong ni Clara. Tumango si Isabela. Pero mas natakot akong baliwalain ang pakiramdam ko. Huminga siya ng malalim at tumingin sa labas. Hindi lahat ng kasal ay simula ng pag-ibig. Minsan, babala siya. At sa araw na iyon, natutunan ni Isabela na ang tunay na lakas ay hindi laging sumisigaw. Minsan, tahimik lang itong nagmamasid, naghihintay ng tamang sandali at marunong magpalit ng baso bago pa tuluyang maubos ang laman. Tahimik ang cafe, pero sa loob ni Isabela, hindi pa tapos ang laban.
Makaraan ng ilang araw, nagsimula ang mga imbitasyon, hindi na para sa kasal, kundi para sa investigasyon. Mga abogado, pulis at dokumentong kailangang pirmahan. Sa bawat pirma, ramdam ni Isabela ang bigat ng katotohanang muntik na siyang mawalan ng kontrol sa sariling buhay dahil sa isang lalaking minahal niya. Sa unang pagdinig, naroon si Nathaniel, maputla, payat, at malayo na ang dating kumpiyansang mukha. Hindi sila nagkatinginan. Hindi na kailangan. Sa pagitan nila, nakalatag ang ebidensya, mga reseta, mensahe, bank transfers, at mga draft ng kontrata na tahimik na naghihintay sana ng pirma ni Isabela. Miss Isabela, tanong ng prosecutor, kailan ninyo unang napansin na may mali? Huminga siya ng malalim. Noong napansin kong palagi akong inaantok kapag magkasama kami. Noong sinabi niyang normal lang iyon. Noong naramdaman kong may nawawala sa akin, hindi lang lakas, kundi boses. Nagkatinginan ang mga hurado. Ang katahimikan ay parang bigat na unti-unting bumabagsak sa balikat ng lahat. Ipinakita ang kihi sa venue, ang sandaling kinuha ni Nathaniel ang baso, ang sandaling inilapag ni Isabela ang kanya at pinalitan ng walang ingay. Walang drama. Walang eksena. Isang desisyong ginawa sa loob ng ilang segundo, isang desisyong nagligtas sa kanya. Sa labas ng korte, may mga naghintay, media, mga taong may opinyon. May ilan na nagsabing kiswerte lang, may ilan na nagsabing plinano. Tahimik lang si Isabela. Hindi niya kailangang ipaliwanag ang sarili sa mga hindi nakarinig sa sariling kutob. Sa bahay, doon siya tunay na napagod. Doon bumuhos ang luha, sa mga gabing tahimik, sa mga umagang walang plano, sa mga sandaling bigla niyang maaalala ang mga pangarap na akala niya isabay nilang bubuin. Si Clara ang palaging nandoon, nagluluto, nakikinig, hindi nagtatanong kung hindi kailangan. Isang gabi, habang naglalakad si Isabela sa balkonahe, tumunog ang telepono. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Pasensya na. Hindi ko alam kung paano magsisimula. Alam niya agad kung sino. Hindi siya sumagot. Kinabukasan, sa therapy session, unang beses niyang sinabi ng buo ang takot. Hindi lang ako natakot mamatay, sabi niya sa therapist. Natakot akong mabuhay na hindi na ako ang maihawak ng sarili kong mga desisyon. Unti-unting bumalik ang liwanag, hindi bigla, hindi madali. Bumalik siya sa trabaho, inayos ang mga ari-arian, pinawalang bisa ang mga dokumentong muntik nang magbago ng lahat. Natutunan niyang magtiwala ulit, una sa sarili. Dumating ang araw ng hatol. Tahimik ang silid. Nang banggitin ang desisyon ng hukuman, hindi siya ngumiti, hindi rin umiyak. Isang mahabang paghinga lang, parang unang malayang hinga matapos ang mahabang pagkalunod. Sa labas, umambon. Si Clara ang unang nagsalita. Uwi tayo. Tumango si Isabela. At magluluto tayo ng kahit anong gusto natin. Habang naglalakad sila palayo, may isang bagay na malinaw kay Isabela, hindi niya kailangang burahin ang nakaraan para magpatuloy. Kailangan lang niya itong kilalanin, tanggapin at iwan sa tamang lugar. At sa bawat basong itataas niya mula noon, alam na niya ang isang bagay na hindi na niya makakalimutan, ang pag-ibig ay hindi dapat nakalalason, at ang tunay na pangako ay hindi kailanman lihim. Lumipas ang mga linggo at unti-unting nagbago ang ritmo ng buhay ni Isabela. Hindi ito iyong biglang pagbangon na parang walang nangyari, kundi ang marahang paglalakad, minsan may hinto, minsan may pag-atras, pero tuloy pa rin. Isang umaga, nagising siya bago tumunog ang alarm. Tahimik ang bahay. Umupo siya sa gilid ng kama at pinakinggan ang sariling paghinga. May mga araw na bumabalik ang kaba, kapag may basong nakalagay sa mesa, kapag may lalaking magsasalita ng masyadong mababa ang boses. Pero natutunan niyang hindi takasan ang mga sandaling iyon. Hinaharap niya, isa-isa. Bumalik siya sa opisina na may bagong ayos, mas simple, mas malinaw ang hangganan. Sa unang meeting, may nagbiro, may nagtanong kung okay na ba siya. Mumiti siya, hindi bilang pag-iwas, kundi bilang pagpapatunay na naroon siya, buo, gising, at may kontrol. Isang hapon, habang nag-aayos ng mga papel, lumapit ang isang kasamahan. Isabela, may email ka. Hindi niya agad binuksan. Tinitigan muna niya ang pangalan ng sender. Hindi si Nathaniel. Isang foundation, humihingi ng pahintulot na ibahagi ang kanyang kwento, bilang babala at lakas ng loob sa iba.
Umuwi siyang may dalang pag-iisip. Sa hapunan, tahimik si Clara. Hindi mo kailangang sagutin, sabi nito, marahan. Alam ko, tugon ni Isabela. Pero kung may isang tao na makikinig at magtitiwala sa kutob niya, dahil dito baka sapat na yon. Hindi niya agad sinagot ang email. Ilang araw muna siyang naglakad sa umaga, nagkape sa paboritong cafe, at bumisita sa lumang aklatan kung saan dati siyang humihinto kapag gusto niyang mag-isip. Doon niya naalala kung sino siya bago ang lahat, isang babaeng marunong makinig sa sarili, marunong maghintay bago magdesisyon. Isang gabi, tumunog muli ang telepono. Isang voicemail mula kay Nathaniel. Hindi niya agad pinakinggan. Ilang oras muna ang lumipas bago niya pinindot ang play. Alam kong wala na akong karapatang humingi, sabi ng boses na halos pabulong. Pero gusto kong sabihin hindi ko akalaing hahantong dito. Hindi ko alam kung kailan ako naging ganito. Pinatay ni Isabela ang voicemail bago pa matapos. Hindi dahil galit siya, kundi dahil malinaw na sa kanya ang hangganan. Ang pag-unawa ay hindi obligasyon. Ang kapatawaran ay hindi utang. Kinabukasan, sinagot niya ang email ng foundation. Hindi mahaba. Hindi dramatiko. Totoo lang. Sa unang recording, nanginginig ang boses niya. Sa ikalawa, mas matatag na. Sa ikatlo, malinaw na malinaw. Hindi niya pinangalanan ang takot bilang kahinaan, pinangalanan niya itong babala. Hindi niya tinawag ang sarili na biktima, tinawag niya ang sarili na nakaligtas. Dumating ang mga mensahe mula sa mga babaeng hindi niya kilala. May ilan na nagsabing, akala ko ako lang. May ilan na, salamat, nakinig ako sa sarili ko. Sa bawat mensahe, hindi tuwa ang naramdaman ni Isabela, kundi katahimikan. Ang uri ng katahimikang may saysay. Isang gabi, habang nagliligpit sila ni Clara, tumigil si Isabela sa kusina. Alam mo, sabi niya, may mga araw pa ring natatakot ako. Ngumiti si Clara. Natural. Ang mahalaga, hindi ka na nag-iisa sa takot na yon. Tumango si Isabela. Sa labas, dahan-dahang bumubukas ang gabi. Sa loob niya, may isang pangako, hindi sa ibang tao, kundi sa sarili, na sa susunod na pipili siya ng pag-ibig, pipiliin niya ang malinaw, ang mailiwanag, at ang hindi kailanman maglalagay ng lason sa isang baso na dapat ay simbolo ng tiwala. At doon, sa pagitan ng takot at tapang. Hindi pa roon nagtatapos ang mga araw ni Isabela. Sa katunayan, doon pa lang talaga nagsisimula ang mas tahimik pero mas totoo niyang laban. Isang umaga, nakatanggap siya ng sulat, pisikal na sulat, nakalagay sa puting sobre na may maingat na sulat kamay. Galing ito sa korte. May petsa ng pagdinig. Hindi siya nagulat, pero may bahagyang kirot pa rin sa dibdib. Kahit handa ka na, may bigat pa ring dala ang pagbabalik sa lugar kung saan kailangang ulitin ang mga nangyari. Umupo siya sa sofa, hawak ang sobre, habang si Clara ay nagtitimpla ng kape. Darating ako, sabi ni Clara nang hindi tinatanong. Umiti si Isabela. Alam ko. Sa araw ng pagdinig, maaga silang dumating. Tahimik ang hallway ng korte, amoy papel, kahoy, at mga kwentong ayaw ng ulitin ng mga taong naroon. Umupo si Isabela sa isang bangko, tuwid ang likod, magkahawak ang kamay. Nang marinig niya ang pangalan niya, tumayo siya, hindi nagmamadali, hindi rin nanginginig. Sa loob, naroon si Nathaniel. Mas payat, mas maputla. Sandaling nagtagpo ang kanilang mga mata, at doon, malinaw na malinaw kay Isabela ang pagkakaiba ng dati at ngayon. Wala na ang pangarap na ipininta sa kanyang isip, ang naroon na lang ay isang taong pinili ang maling landas. Habang nagsasalita ang mga abogado, bumalik sa alaala ni Isabela ang kasal, ang puting ilaw, ang mga ngiti, ang basong hawak niya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nilamon ng alaala. Hinayaan niyang dumaan sa kanya pinakawalan. Nang siya na ang tinawag para magsalita, huminga siya ng malalim. Hindi siya nagbigay ng talumpati. Hindi rin siya nagpakita ng galit. Ikinuwento niya ang katotohanan, simple, malinaw, walang palamuti. Kung paano siya nakaramdam, kung paano siya nakinig sa sarili, at kung paano siya nabuhay dahil sa isang desisyong ginawa niya sa tamang sandali. Paglabas nila ng korte, mainit ang araw. Tumigil si Isabela sa hagdan, ipinikit ang mga mata sandali. Tapos na ba? Tanong ni Clara. Hindi pa, sagot niya. Pero mas magaan na.
Sa mga sumunod na buwan, mas naging tahimik ang buhay niya. Hindi iyon kawalan, iyon ay pagpili. Mas kaunti ang mga tao sa paligid niya, pero mas totoo ang mga natira. Mas kaunti ang ingay, mas malinaw ang boses ng sarili. May isang gabi na inimbitahan siya ng foundation para magsalita sa isang maliit na pagtitipon. Hindi entablado ang hinanda, bilog na upuan, magkakaharap. Doon niya nakita ang mga mata ng mga nakikinig, takot, pag-asa, pagod, tapang. Hindi siya nagbigay ng payo. Nagbahagi lang siya ng karanasan. At sa pagitan ng mga salita, may mga luha, hindi lang sa kanya, kundi sa buong silid. Pag-uwi niya, tinanggal niya ang sapatos sa may pinto at umupo sa sahig. Napatawa siya, marahan. Hindi dahil masaya, kundi dahil totoo. Salamat, bulong niya sa sarili. Sa isang drawer sa kusina, may baso siyang inilagay roon, karaniwan lang, malinaw, walang marka. Minsan, tinititigan niya iyon at naaalala ang gabing iyon. Pero ngayon, ang basong iyon ay paalala na ang tiwala ay sagrado at ang sariling buhay ay hindi kailanman dapat ipagkatiwala sa kamay ng mailihim. Patuloy ring humuhubog si Isabela ng panibagong hinaharap, hindi perpekto, hindi rin walang takot, pero tapat. Isang hakbang sa bawat umaga, isang desisyon sa bawat pagkakataon, at isang malinaw na panata, na ang basong hawak niya sa buhay, siya ang pipili kung ano ang laman. Sa mga sumunod na araw, may kakaibang katahimikan na bumalot sa buhay ni Isabela, hindi yung katahimikang walang laman, kundi yung katahimikang may espasyo para huminga. Gumigising siya ng mas maaga kaysa dati, binubuksan ang bintana, hinahayaan ang liwanag na pumasok na parang paanyaya, hindi utos. Isang umaga, habang naglalakad siya papunta sa maliit na cafe sa kanto, may babaeng lumapit sa kanya. Medyo bata pa, nanginginig ang boses, may hawak na cellphone na parang kanina pa pinag-iisipan kung lalapit ba o hindi. Isabela, maingat na tanong ng babae. Tumigil siya. Ako po si Mara, sabi ng babae, bahagyang yumuko ang ulo. Nandoon po ako noong nagsalita kayo sa foundation. Gusto ko lang pong sabihin salamat. Kung hindi dahil sa inyo, baka hindi ko rin napakinggan ang sarili ko. Hindi agad nakasagot si Isabela. May mga sandaling mas mabigat ang simpleng pasasalamat kaysa papuri. Ngumiti siya, marahan at tumango. Salamat din sa pakikinig, sagot niya. Minsan, doon nagsisimula ang lahat. Pag-uwi niya, nadatnan niya si Clara sa kusina, nag-aayos ng mga papel. May mga folder, may sticky notes, may plano. Napailing si Isabela, may halong tawa. Hindi ka pa rin tumitigil, biro niya. Hindi pa, sagot ni Clara. May tumawag kanina. May gusto raw makipagkita sa'yo. Hindi press. Hindi rin event pribado. Napakunot ang noo ni Isabela. Sino? Isang babae, sagot ni Clara. Sinabi niyang mahalaga raw. Sinabi rin niyang may kinalaman kay Nathaniel. Sandaling tumahimik ang paligid. Parang humigpit ang hangin. Hindi nawala ang tapang ni Isabela, pero naroon pa rin ang bigat ng pangalan, hindi bilang sugat, kundi bilang alaala ng isang daanang minsang dinaanan. Kailan, tanong niya sa huli. Bukas, sagot ni Clara. Sa isang maliit na park. Gusto raw niya ng tahimik. Kinabukasan, umupo si Isabela sa bangkong kahoy sa ilalim ng puno. Maaliwalas ang langit, may mga batang naglalaro sa malayo. Dumating ang babae, may edad, maayos ang bihis, may mukha ng isang taong matagal nang may kinikimkim. Ako si Elena, sabi nito, diretso. At ni Nathaniel. Nanatiling kalmado si Isabela. Ano ang maitutulong ko? Huminga ng malalim si Elena. Hindi ako hihingi ng tawad para sa kanya. Hindi rin ako maghahanap ng kapatawaran na hindi ko karapatan. Gusto ko lang ipaalam sa iyo ang isang bagay. Tumahimik siya sandali, saka nagpatuloy. Matagal na niyang balak iyon. Hindi dahil sa galit sa iyo, kundi dahil sa sarili niyang takot. Takot na mawalan ng kontrol. Takot na hindi siya sapat. Hindi gumalaw si Isabela. Pinakinggan lang niya, hinayaan ang mga salita na dumaan ng hindi sumasabit. Hindi ko ito sinasabi para ipagtanggol siya, dagdag ni Elena. Sinasabi ko ito dahil gusto kong malaman mo, hindi ikaw ang dahilan. Tumango si Isabela, dahan-dahan. Matagal ko nang alam, sagot niya. Pero salamat sa pagpili na magsabi. Naghiwalay sila ng walang yakap, walang drama.
Isang pag-uusap lang, sapat na. Sa gabing iyon, umupo si Isabela sa balkonahe, hawak ang tasa ng tsaa. Tahimik ang lungsod, parang huminto sandali para makinig. Naalala niya ang sarili noong gabi ng kasal, ang kaba, ang hinala, ang desisyong ginawa niya bago pa huli ang lahat. Ngayon, iba na ang tibok ng dibdib niya. Hindi dahil wala ng panganib sa mundo, kundi dahil marunong na siyang makinig, sa pagitan ng mga salita, sa pagitan ng mga kilos, at higit sa lahat, sa sarili. May tumunog na mensahe sa phone niya. Galing kay Clara, may isa pang imbitasyon. Hindi mo kailangang sagutin ngayon. Umiti si Isabela. Inilapag niya ang phone, tumingala sa langit, at hinayaan ang gabi na yakapin ang katahimikan, isang katahimikang hindi pagtatapos, kundi paghahanda. Tahimik ang gabi, pero hindi iyon ang katahimikang puno ng takot na minsang kinatatakutan ni Isabela. Ito ang katahimikang may kumpiyansa, parang dagat na humupa matapos ang bagyo. Umupo pa rin siya sa balkonahe ng matagal, pinagmamasdan ang mga ilaw sa ibaba, bawat isa ay may sariling kwento, may sariling lihim. Kinabukasan, maaga siyang nagising. May kakaibang gaan sa dibdib niya, pero may bahagyang kaba rin, hindi kaba ng takot, kundi kaba ng paghaharap. May mga bagay na hindi pa tuluyang naisara. Sa sala, naghihintay si Clara, may hawak na sobre. Hindi ito email. Hindi ito mensahe. Totoong papel, mabigat, parang may dalang desisyon. Dumating kanina, sabi ni Clara. Direktang ipinadala sa'yo. Kinuha ni Isabela ang sobre. Kilala niya ang sulat kamay. Hindi na niya kailangang buksan agad para malaman kung kanino galing. Kay Nathaniel. Umupo siya. Hindi agad niya binuksan. Parang gusto muna niyang ihanda ang sarili, hindi para sa sakit, kundi para sa katotohanan. Nang sa wakas ay binuksan niya, tahimik lang siyang nagbasa. Walang drama sa mga salita. Walang pagmamakaawa. Walang dahilan. Isang mahabang pag-amin ng kahinaan, ng takot, ng pagkakamali. Inamin ni Nathaniel na matagal na siyang nabubuhay sa anino ng inaasahan ng iba. Na sa araw ng kasal, nang maramdaman niyang hindi niya kayang kontrolin ang takbo ng mga pangyayari, pinili niyang gumawa ng hakbang na akala niya ay magbabalik ng kapangyarihan, pero ang totoo, iyon ang sandaling tuluyan siyang nawala sa sarili. Hindi humingi ng kapatawaran si Nathaniel. Sa halip, humingi siya ng pahintulot na tuluyang lumayo na huwag nang guluhin ang buhay ni Isabela, na tanggapin ang anumang kahihinatnan ng ginawa niya. Matagal na nakatitig si Isabela sa papel matapos magbasa. Wala siyang naramdamang galit. Wala ring awa. Ang naramdaman niya ay malinaw na pag-unawa, hindi para ipagtanggol, kundi para tuluyang makawala. Tinupi niya ang sulat at ibinalik sa sobre. Ano nang gagawin mo? Maingat na tanong ni Clara. Wala, sagot ni Isabela, payapa. At iyon na ang sagot. Lumipas ang mga linggo. Unti-unting bumalik sa normal ang buhay, pero ibang-iba na ang normal na iyon. Naging mas aktibo si Isabela sa foundation. Mas pinili niyang makinig kaysa magsalita. Mas pinili niyang magtanong kaysa manguna. Isang hapon, may batang babae na lumapit sa kanya pagkatapos ng isang maliit na workshop. 12 taong gulang lang siguro, may mahigpit na hawak sa strap ng bag. Ate Isabela, mahina ang boses, paano po kapag may nararamdaman ka pero hindi mo alam kung tama o mali? Lumuhod si Isabela sa harap ng bata para magkapantay ang mga mata nila. Kapag may bumubulong sa'yo na may hindi tama, sagot niya, pakinggan mo. Hindi ka duwag kapag nagtanong ka. Matapang ka. Tumango ang bata parang may naunawaan. Sa sandaling iyon, napangiti si Isabela. Doon niya naramdaman na maisaysay ang lahat, ang takot, ang desisyon, ang basong napalitan bago patuluyang maging huli. At habang patuloy na umiikot ang mundo, may mga lihim pa ring nagtatago sa likod ng mga ngiti at seremonya. Pero may mga taong, tulad ni Isabela, na natutong pumili ng sarili, kahit sa gitna ng pinakamahalagang araw ng buhay nila. Hindi doon nagtapos ang mga araw ni Isabela. Sa katunayan, doon pa lang talaga nagsimula ang mas malalim na bahagi ng kanyang buhay, yung bahaging wala ng palamuti, wala ng ingranding entablado, kundi puro katotohanan. Isang umaga, habang naglalakad siya sa isang tahimik na kalye malapit sa lumang simbahan kung saan dapat sana inaganap ang kasal, napahinto siya. Hindi dahil sa alaala, kundi dahil sa isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman, kalinawan.
Walang kirot. Walang pagsisisi. Isang malinaw na paghinga. Pumasok siya sa maliit na cafe sa kanto. Doon siya madalas umupo ngayon, nag-iisa, may dalang notebook. Hindi para magsulat ng sama ng loob, kundi para isulat ang mga bagay na gusto pa niyang gawin, mga pangarap na hindi na kailangang may kasamang apelyido ng ibang tao. Habang nagsusulat, may umupo sa tapat niya. Isang babaeng nasa edad niya, may simple ngunit matatag na tindig. Isabela, tanong nito, nag-aalangan. Tumingin siya at bahagyang umiti. Ako si Elena, sabi ng babae. Nasa legal team ako, isa ako sa mga tumulong para ilabas ang buong katotohanan noong kasal. Tumango si Isabela. Salamat, maikli ngunit totoo ang sagot. Hindi ako lumapit para magpaalala, sabi ni Elena. Lumapit ako kasi may mga babaeng dumadaan ngayon sa parehong sitwasyon. At gusto naming ikaw ang magsalita sa kanila. Napaisip si Isabela. Hindi siya agad sumagot. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng responsibilidad. Hindi ako eksperto, sabi niya sa huli. Isa lang akong taong nakinig sa kutob niya. Ngumiti si Elena. Minsan, sapat na iyon. Lumipas ang ilang buwan. Unti-unting naging espasyo ng paghilom ang boses ni Isabela para sa iba. Hindi siya nagsasalita para manakot o manira. Nagsasalita siya para magpaalala na maihalaga ang sariling pakiramdam, na ang katahimikan ay hindi palaging kapayapaan, at ang pagmamahal ay hindi kailanman dapat maihalong takot. Isang gabi, habang nag-aayos siya ng mga gamit, may tumawag. Isang numerong matagal na niyang hindi sinasagot. Si Nathaniel. Hindi niya agad sinagot. Pinagmasdan niya muna ang screen, parang sinusukat kung may kapangyarihan pa ba ang pangalang iyon sa kanya. Sa huli, sinagot niya, hindi dahil may inaasahan, kundi dahil wala na siyang kinatatakutan. Isabela, mahina ang boses sa kabilang linya. Hindi ako tatawag kung hindi mahalaga. Makinig ako, sagot niya, kalmado. Sumuko na ako, sabi ni Nathaniel. Hindi sa batas kundi sa kasinungalingan. Aaminin ko ang lahat. Tahimik si Isabela. Hindi siya ngumiti. Hindi rin siya umiyak. Gawin mo yon hindi para sa akin, sagot niya. Gawin mo yon para sa sarili mo. Pagkatapos ng tawag, ibinaba niya ang telepono at napaupo. Hindi dahil sa bigat, kundi dahil sa isang tahimik na pagsasara ng pinto. Wala nang kailangang patunayan. Wala nang kailangang balikan. Sa labas, tahimik ang gabi. May mga ilaw sa bintana ng mga bahay, mga pamilyang kumakain, nagtatawanan, nag-aaway, nagkakasundo. Mga buhay na nagpapatuloy. At si Isabela, sa gitna ng lahat ng iyon, ay nakatayo, hindi bilang biktima ng isang kasal na muntik ng maging trahedya, kundi bilang isang babaeng piniling magising bago tuluyang malason ang sariling buhay. Huminga siya ng malalim. At sa katahimikan ng gabing iyon, malinaw niyang alam, anumang dumating pa, hindi na siya muling inom mula sa basong hindi niya pinili. Tahimik ang umaga nang tuluyang magising si Isabela sa bagong yugto ng buhay na hindi niya kailanman inakala. Hindi na ito ang paggising na may kaba, hindi na may tanong kung ano ang mangyayari sa araw na iyon. Isa na itong paggising na may malinaw na desisyon, mabuhay ng walang takot, at huwag nang kailanman ipagkanulo ang sarili. Lumipas ang ilang linggo mula nang huling tumawag si Nathaniel. Tuluyan na siyang nawala sa balita, hindi dahil sa pagtakas, kundi dahil sa pagharap. Unti-unti lumabas ang buong katotohanan. Ang plano, ang lason, ang motibo. Hindi lang si Isabela ang muntik na mabiktima, marami pang babae ang tahimik na tinangkang kontrolin sa parehong paraan. Ngunit dahil sa isang basong napalitan sa tamang oras, nagsimula ang pagbagsak ng isang mahabang kasinungalingan. Hindi naging madali para kay Isabela ang mga sumunod na buwan. May mga araw na bigla na lang siyang hihinto sa gitna ng ginagawa, hahawak sa dibdib at hihinga ng malalim. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa alaala. Ang katawan, kahit ligtas na, ay may sariling memorya ng panganib. At iyon ang dahan-dahan niyang tinanggap, na ang paghilom ay hindi diretsyo at hindi minamadali. Bumalik siya sa bahay ng kanyang ina sa probinsya. Isang simpleng bahay na may bakuran, puno ng halaman at katahimikan. Doon siya unang natutong huminga ng walang hinihinging paliwanag. Tuwing umaga, nagkakape sila ng ina niya sa may bintana. Walang masyadong salita, pero puno ng pag-unawa. Minsan, biglang sabi ng ina niya isang umaga,
akala natin, kapag may taong pumili sa atin, sapat na iyon. Pero mas mahalaga pala kung pinipili rin natin ang sarili natin. Tumango si Isabela. Hindi na niya kailangang sumagot. Matagal na niyang alam ang aral, ngayon lang niya lubos na naramdaman. Dumating ang araw na inimbitahan siyang magsalita sa isang maliit na pagtitipon ng mga kababaihan, mga babaeng maisari-saring kwento ng pananahimik, pagtitiis, at pagkatakot. Hindi siya umakyat sa entablado bilang bayani. Umakyat siya bilang tao. Ayokong sabihin sa inyo na maging matapang, panimula niya, bahagyang nanginginig ang boses. Kasi hindi palaging matapang ang pakiramdam ng paggawa ng tama. Minsan, sobrang tahimik lang nito. Isang maliit na boses sa loob mo na nagsasabing, may mali. At kung pakikinggan mo lang iyon minsan, sapat na. May umiyak. May tumango. May napahawak sa sarili nilang kamay, parang unang beses nilang kinilala ang sariling takot. Hindi niya tinapos ang talumpati sa galit. Tinapos niya ito sa pag-asa. Hindi natin kailangang hintayin ang isang trahedya para piliin ang sarili. Hindi natin kailangang uminom mula sa basong hindi natin pinagkakatiwalaan. Sa gabing iyon, umuwi si Isabela na may pagod sa katawan pero gaan sa dibdib. Sa wakas, ang sakit na minsang muntik nang pumatay sa kanya ay naging tinig na maaaring magligtas ng iba. Isang araw, nakatanggap siya ng sulat. Hindi email. Hindi mensahe. Isang sulat kamay nakasulat sa payak na papel. Mula kay Nathaniel. Hindi niya agad binuksan. Ilang minuto muna niyang tinitigan ang sobre, parang sinusukat kung handa na ba siya. Nang sa wakas ay binuksan niya ito, iisa lang ang laman, walang paliwanag, walang dahilan, walang paghingi ng kapatawaran. Hindi ko hinihingi ang kapatawaran mo. Alam kong hindi iyon utang na kailangang bayaran mo. Isinusulat ko ito para aminin, hindi dahil nahuli ako, kundi dahil mali ako. At kahit anong mangyari sa akin, hinding-hindi na ako muling magtatago sa likod ng pagmamahal para manakit. Tinupi ni Isabela ang sulat. Hindi siya umiyak. Hindi rin siya natuwa. Isinara niya ang kabanatang iyon ng walang seremonya, dahil hindi na ito kailangan. Makalipas ang isang taon, may bago ng rutina si Isabela. May maliit siyang opisina, isang espasyo para sa payo, pakikinig, at tahimik na lakas. Hindi siya abogado. Hindi rin siya therapist. Isa lang siyang taong marunong makinig at magsabi ng totoo kapag kailangan. Isang hapon, may pumasok na batang babae, halos kasing edad niya noon nang una siyang nagtiwala ng buong buo. Nanginginig ang kamay, mababa ang boses. Ate, sabi ng bata, may mali po akong nararamdaman pero hindi ko alam kung tama ako. Umiti si Isabela, banayad at buo. Maupo ka. Sabihin mo sa akin. At habang nagsisimula ang kwento ng bata, malinaw kay Isabela na ang siklong minsang muntik nang sumira sa kanya ay maaari na ngayong maputol. Sa huling sandali ng araw, habang papalubog ang araw at ang langit ay kulay kahel at lila, huminto si Isabela sa harap ng salamin. Hindi na niya tinitingnan ang mga bakas ng nakaraan. Tinitingnan niya ang isang babaeng buo, may sugat, pero may sariling tinig, sariling paninindigan. Hindi lahat ng kasal ay may puting damit. Hindi lahat ng lason ay nasa baso. At hindi lahat ng pagliligtas ay dramatic. Minsan, ito'y tahimik lang na desisyon, ang palitan ang baso bago patuluyang maubos ang laman. At sa pagpiling iyon, isinilang ang isang buhay na hindi na kailangang iligtas dahil natuto na itong ipagtanggol ang sarili. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel, i-like ang video, i-share ito sa iba, at mag-comment ng inyong saloobin.